kalayaan ay dapat makamit sa karunungan, hindi sa espada. Doktor! Dalhin siya sa Fort Santiago. Tagpo una, Dapitan. Noong 1876, payapang namumuhay si Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Tinuruan niya ang mga bata, ginamot ang mga may sakit, at tinulungan ang kanyang mga kababayan. Ngunit sa kabila ng kanyang payapang pamumuhay, sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang unos ng rebolusyon at nagsimulang magduda ang mga Kastila sa kanya. Kung magpapatuloy ang karahasan, sino ang tunay na magtatagumpay? Ang dugo ng aking bayan ay hindi solusyon sa kalayaan. Ngunit Pepe, hindi mo ba naririnig? Tumitindig na ang katipunan. Pinaglalaban na nila ang kalayaan na matagal mo nang isinulat. Hindi ako sang-ayon sa dahas, Andres. Ang kalayaan ay dapat makamit sa karunungan, hindi sa espada. Dr. Rizal, may liham mula sa Maynila. Inutos ng pamahalaang Espanyol na pumunta ka sa Coba bilang doktor. May salot doon. Isang pagkakataon upang maglingkod muli. Sabihin mo, tinatanggap ko ang utos. Ako'y paparoon na Rizal sapagkat may mga sulat pa akong ihatid sa ibang bayan. Maraming salamat at mag-iingat ka sa lakad mo. Pagdadasal ko ang iyong paglalakbay, Rizal. Huwag kang mag-alala, Josephine. Ang Diyos na ang bahala sa akin. Tagpo pangalawa, sa barkong Espanya, papuntang Maynila. Noong Hulyo 31, 1876, umalis si Rizal mula Dapitan, sakay ng barkong Espanya. Tahimik ang biyahe, ngunit dama ang kabigatan ng hangin. Dr. Rizal, malapit na tayo sa Manila. Isang karangalan na kayo ay aming pasahero sa paglalakbay na ito. Maraming salamat, Kapitan. Naway maging mapayapa ang paglalakbay na ito. Walang anuman, Dr. Rizal. Naway magtagumpay ka sa iyong paglalakbay sa Maynila. Naway gabayan din ako ng Panginoon sa paglalakbay kong ito. Batid kong ang mga Pilipino ay lumalaban din para sa kanilang kalayaan dahil sa akin. Narinig mo ba? Siya raw ang dahilan kung bakit lumalaban ang mga Pilipino. Kung totoo yan, baka di na siya makalabas ng Maynila ng buhay. Hindi niya batid kung ano ang magiging kapalaran niya sa kanyang paglalakbay. Ano kaya magiging kapalaran niya sa kanyang paglalakbay? Tahimik, huwag kayong magsismis. Utos ng pamalaan, bantayan siya ng mahigpit. Paumanhin sa aming nalituran patungkol sa kanya. Tagpo 3, pagdating sa Maynila. Pagdating ni Rizal sa daungan ng Maynila, may sumalubong agad na mga opisyal ng Espanya. Ang dapat sana'y paglalakbay patungong Cuba ay nauwi sa pag-aaresto. Dr. Jose Rizal, ikaw ay inaaresto sa utos ng Gobernador General. Ikaw ay pinaghinalaang kasabwat ng katipunan, kaya't ikaw ay sumama sa amin ng walang pagdadalawang isip. Ako'y walang sala. Ako'y isang mamamayan lamang na nagmamahal sa kanyang bayan. Ako ay isasama sa inyo at hindi ako gagawa ng anumang kilos na nagpapakita na hindi ako sang-ayon sa inyong kagustuhan. Aklat ang isang nabudok ng paghihimagsik laban sa aming mga Kastila. Dalhin siya sa Fort Santiago. Doktor, sapagkat ako ay tagasunod lamang ng nakatataas sa akin. Huwag kang mag-alala, sundalo. Ginagawa mo lamang ang iyong tungkulin. Ako ay sasama sa inyo, Ginoo.
ang pagtatapos. At doon nagsimula ang huling kabanata sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Ang kanyang pag-aresto at paglalakbay patungong Maynila ay hindi katapusan kundi simula ng pagiging bayani ng ating bayan. Sa kabuuan ng aming isinasagawang pagsasadula, kami ay mayroong napulot na aral. Ito ay mapatay man ang tao, ngunit hindi kailanman ang kanyang kabutihan, karunungan at katapangan upang maisalba at makamit ang inaasam ng ating mahal na bayan.